Hello, magandang araw. Kasama ko ngayon si Ate Jo, isa nating kababayan dito sa Hong Kong. Naisipan ko kasi na mag-video ng kanyang karanasan upang ma-inspire naman tayo sa kwento niya. Ito nga pala si Ate Jo. Ito, Ganyan na lang tayo. siya yung mama-mama namin dito kasi lagi siyang may dala ng pagkain. Lagi niya kami binibigyan ng pagkain. So, ngayon, nag-prepare ako ng ilang katanungan lang para sa kanya. Sige. Unang tanong ko, Ate Jo, paano ka nakarating dito sa Hong Kong? Kung ang pagrating ko dito sa Hong Kong, may edad na kasi ako noon 46. Ako pumunta dito sa Hong Kong. Direct hire ako ng bayaw ko. Ano ba yung hipag sa Tagalog? Yung Ikaw babae. Babae, hipag. Ay, ganun. Oo. Tapos, yun na nga, nakarating ako dito sa Hong Kong na 2013. Ganun. Kumusta ka dito sa HTV? Sa ngayon, okay naman dito sa HK, masaya. Nung una, siyempre, homesick yung kaalaban natin. Pero nung bandang huli dito, na-enjoy ko na yung life ng Hong Kong kasi lalo na pag nakatanggap ako ng sahod. At saka yung day off, ang pinaka-importante, makabanding ng mga kaibigan, ganun, para nawala yung homesick. Ilang taon ka na dito nagtatrabaho? Sa ngayon, karirinyo ko lang ng kontrata, 12 years ako dito sa Hong Kong, isang amo lang. Ngayon, nagpo-14 na. Kumusta employer mo? Sa awa naman ng Panginoon, nakakita naman ako ng employer na mabait. Tinatrato kang pamilya. Yung bang, yung parang pamilya lang. Kaya nga ako nagtagal ng 12 years, magpo-14 na ako nito matapos ang kontrata ko. Nahirapan ka ba mag-adjust? Nung una, siyempre, mahirap mag-adjust kasi bago ka pa lang dito eh. Yung mga kultura ng mga Chinese kasi paiba-iba din. Ang iba kasi sa Pilipinas. Ngayon, sa kapwa natin Pilipino. Ngayon, siyempre, mag-a-adjust ka sa, mag-ano ka ng, ano ba yun? Yung ng costumbre nila. Mag-adapt ka. Mag-a-adapt, ma-adapt mo. Kailangan, marunong ka talaga mag-adjust magsabay sa flow ng nila, ng costumbre nila. Ganon. Sa pamamalengke, nahirapan ka ba? Or sa pagkain? Yun. Sa pagkain, hindi ako nahihirapan kasi open yung amo ko sa pagkain. Walang gutom kaya nga lumaki ako na ganito. Pero hindi, syempre kasi yung pagkain minsan, di ba hindi natin gusto, lalo na pag sa Pinas tayo. Nung una, siyempre, doon yun, kasama yun sa adjustment. Adjustment sa ugali, adjustment sa trabaho, adjustment sa pagkain, lahat, ganon, kasama na yun. Yung pinakamahirap talaga na trabaho ko is ang magpamalingki. Kasi yung budget nila, kailangan mo yun tama na hirap talaga, sakit talaga sa ulo mag-budget. Kasi paiba-iba ang presyo dito, tapos iba yung ulam ng mga alaga ko, iba din yung sa amo. Kaya nahihirapan ako, yun ang pinakamasakit na trabaho ko lagi araw-araw. Yung mag-isip ko ano ipapakain kasi ako yung nagde-decide kung ano yung kakainin nila. Ba't wala ka? Ako lang din. May sariling pamilya ka na, te, sa Pinas? Oo naman. Mayroon, siyempre, lola na nga ako eh. Sabi, yung mga anak ko. Tapos, yung apo ko, 6 din. Ay, sa awa naman ng Lord, okay lang naman kahit papano, naka-adjust na rin na magkalayo. Nung una, siyempre, masakit homesick. Pero nung sa katagalan ko na dito, wala na. Okay lang kasi nag-video call naman. May social media naman. Kahit papano, maano natin yung homesick natin. Kumusta yung pamilya mo sa Pinas? Sa ngayon, okay lang. Mayroong problema, hindi naman mawawala yan sa buhay natin, yung may problema pa. Yung lahat ng habang buhay tayo, may dumadating na problema sa pamilya. Pero, depende din naman yun sa'yo sa pag-manage mo at pag-ayos ng pamilya mo. Nabago ba yung buhay mo nung pumunta ka na dito? Ayun, siyempre yan ang pinakamalaking pagbabago sa buhay ko, yung ng pag-abroad ko. Kasi, nung una, yung sa Pilipinas, hikahos tayo sa buhay. Halos makakakain ng 3 beses isang araw, naranasan natin yung walang, parang ang bahay natin, parang hindi bahay.
Hirap talaga, no? Hirap talaga sa buhay. Kung masabi mo na time is gold dito sa abroad, yung naranasan ko sa Pilipinas, doon yung ang time is gold. Kasi wala akong sinayang na oras, wala akong sinayang na araw sa paghanap ng pera para matustusan yung mga anak ko. 6 pa naman, nag-aaral, kolehiyo. Kaya sobrang hirap ang dinaanan ko nung nasa Pilipinas ako. Kaya hindi ko maisip, hindi ko sa 1,000 kung pag-iisip, hindi ko naisip na makapag-abroad ako. Kaya thankful ako kay Lord kasi binigyan ako ng pagkakataon na makapagtrabaho dito sa Hong Kong. At sa awa naman ni Lord, binigyan naman ako ng employer na mabait. Kaya nagtagal ako sa kanila ng magpo 14 years na. Sa tingin mo ba worth it? Yes, worth it na worth it. Sobra pa. Kasi hindi na nagugutom yung ang mga anak ko, hindi na parang hindi naman na mayaman, hindi mo naman nasabi na marami kang pera dahil sa totoo lang ang abroad hindi madaming pera, ha. Depende na lang sa tao 'yun kung paano niya i-spend yung pera niya. Yung kailangan maging wise spender ka. Kailangan marunong ka talaga maghawak ng magbigay ng halaga sa pinagtatrabahuan mo dito. At kailangan mag-ipon talaga kung pwede pa lang mag-ipon. Kung magawa lang natin mag-ipon talaga kasi hindi tayo habang buhay dito nasa abroad. Nabanggit mo na paano ka na tapos na, di ba magre-renew ka? O pag natapos yung kontrata mo, magre-renew ka ba ulit? Hindi ko pa masabi, pero kung may pagkakataon talaga na i-renew nila ako ulit, magre-renew pa ako kasi... Ilang taon ka na, te? Oo nga. Ilang taon ako? Magsi-senior citizen na. Diba, tagal na. Pero kung i-allow pa ako ng amo ko na i-renew pa nila ako ulit, magre-renew ako kasi sa hirap ng buhay sa Pilipinas, sa ekonomiya ng Pilipinas ngayon, na sobrang mahal dyan, yung pera, wala ng value. Mas gustuhin ko dito kasi hanggang kaya pa ng katawan ko, hanggang kaya pa na magtrabaho. Dito na lang muna ako kasi gusto ko din naman makasama ang pamilya ko, pero sa hirap ng buhay sa Pilipinas, at saka may anak pa kasi ako na pinag-aaral, kaya need ko pa na magtrabaho talaga. Kung may pinagsisisihan ka man, tipo meron ba nung nandito ka? Hindi ko naman masabi na magsisisi ka kasi malaking naitulong sa iyo nabigyan ka ng magandang pagkakataon na yung mga anak mo makapag-aral, yung mga anak mo kakakain ng 3 beses ng isang araw, yung ganun. Tapos makapagpatayo ka ng bahay mo, may investment ka. Kasi kailangan talaga natin mag-invest kahit na paunti-unti lang. Yung bahay isa na, kasi yung bahay ko dati, sabihin mo parang bahay ng kalapati. Yung ganun, pag umuulan, iwan lang. Pero syempre, te, ilang taon ka na dito, ano sabi ng mga anak mo? Yun nga, yung bunso ko lang yung medyo nagtatampo, yun ang pinakamasakit na sabi niya, ano ba, wala ka ng balak talagang umuwi. Ginaano ko naman sa kanya, pinapaintindi. Depende din naman yun sa'yo sa pag-deal sa mga anak mo kung paano mo ipaliwanag sa kanila, ipaintindi sa kanila kung bakit ka pa nandito. Kasi kung sarili ko lang iisipin ko, gusto mo na umuwi? Gusto ko na umuwi. Pahinga Gusto ko na magpahinga talaga. Kasi ang katawang lupa mo medyo may hina-hina na, matanda na. O di ba, wala na tayong lakas na yung talagang mabuti lang yung amo ko, medyo naiintindihan din yung ganon, saka mabait, hindi naman ako pinipresyo sa trabaho talaga na sobra-sobra, yung ganon ba. Kaya para din naman sa kanya ito, kasi nag-aaral pa. Pag naiintindihan naman, depende din naman yun sa pagpapaintindi mo sa kanila kung bakit ka nandito. Pero mga ilang taon mo gustong mag for good? Ilang taon ka na ngayon? 59 ako ngayon. 59. So next year magsi-60 na, senior citizen na ako. So kung kasi may alaga akong lola. Pag habang buhay pang lola, tuloy pa natin yung trabaho pero pag mawala na yung lola ko,
Hindi ko lang alam kung ano. Pero mag-for good na siguro ako. Kasi gusto ko din naman makasama pamilya ko. Tagal na rin eh. Tagal, no? Gusto ko na rin na ma-enjoy din ang pagka-senior citizen ko ba. Bigay ka Tatanggap ako dyan ng lang. 1,000 sa Pilipinas. Ayun, kakain ka na lang, yung mga ganong bagay. Yung ganun na hindi ka no? pressure, Relax, wala relax. kang amo. Gusto ko talagang Gigising ka mag-relax kung kailan din. mo gusto. Gigising din ako yung kung ano. Yung hindi ka ba pressure na walang amo ka talaga. Masarap naman talaga ang buhay dyan sa Pilipinas kung tutuusin lang eh. Kasi siyempre masaya dahil kasama mo pamilya mo, kasama mo mga apo mo. Tapos wala kang amo. Magkontento ka na lang kasi ang contentment is number 1 yan sa buhay natin. Pag magkontento ka lang kung ano ang mayroon sa'yo, magiging masaya ka na. Hindi na maghahanap ng sobra-sobra pa. Kung ano lang ang mayroon, yun lang yun. Kaya contentment is number 1 talaga yan sa buhay natin. Anong masasabi mo sa mga kababayan natin na, yan, hello mga kababayan na gustong mag-abroad? Ang masasabi ko lang sa gustong mag-abroad pa, no? Hindi ko naman sasabihin na mahirap. Kasi depende din naman yun sa matagpuan nating amo na ibigay ni Lord sa atin, di ba? Pero ang kailangan doon tibay lang ng loob. Talagang kailangan talaga matigas ang puso mo diyan. Determinado ka. Masigasig ka talaga sa trabaho. Lahat na lang, walang reklamo. Kasi lahat hindi naman pariho-pariho eh. Kasi ako nakaamo ako ng mabuti. Yung iba, hindi maganda. Kaya hindi natin mako-compare yun. Hindi mo mako-compare yung sarili mo sa kanila kung ano yung madatnan dito sa Hong Kong. Ang masabi ko lang, kailangan determinado ka lang, determinasyon ka lang, determinado ka, matatag ang loob mo. At saka isipin mo na pumunta ka dito para sa pamilya mo. Yun nang yun ang maano ko. Kasi pag mahina ka, yung sensitibo ka, hindi ka pwede dito. Hindi ka tatagal dito. Hindi ka tatagal dito. Kasi hindi basta-basta mag-abroad. Kung hindi mo mararanasan ng abroad, kung nandyan lang tayo sa Pilipinas, ang tingin natin sa mga OFW, yung mga abroad, maraming pera, maganda ang buhay, yung nag-expect ka na, ay, panay ang picture dyan mo, ang gaganda ng mga view. Uy, ang gaganda naman nila. Pag day off lang yun. Pag day off lang yun. Pero pag sa loob ng bahay, siyempre, di ba, amo, katulong ka lang. Diba? So, ang iba, hindi na makatulog, late na matulog, walang non-stop ang trabaho, kulang sa pagkain. Madami yung ganyan. Kulang sa pahinga. Kaya, pag mahina ka, hindi ka magtatagal. Sa totoo lang. Kaya kailangan mo talaga, isipin mo talaga kung kaya ng iba, kaya mo rin yan. Kailangan ko lang tatagan ang loob ko. Kailangan ko lang yung talagang isipin ko talagang pumunta ako dito sa Hong Kong, magtatrabaho ako para sa pamilya ko. Maibigay ko yung pangangailangan ng mga anak ko. Yun lang yun. Kailangan tibay lang talaga ng loob. At saka panalangin, pray lang ng pray. Kasi wala naman tayong ipagmamalaki. Kundi yung mag-trust na lang tayo kay Lord kung ano yung ibibigay niya sa atin. Ganun lang. Tsaka kontento lang. Happy mo lang. I-enjoy mo lang yung life of bilang katulong. Pag linggo magsaya-saya ka. Tapos pag Sunday, sa isang linggo, imagine mo, isang semana trabaho, Lunes hanggang Saturday. Pagka Sunday mo, para kang lumabas sa lunggam. Parang Reyna ng Hong Kong. Yun. Mag-i-enjoy na, magpapaganda, magpapaano, na parang hindi naman katulong. Ganyan lang yan kasi sa pagdala mo lang yan. Saka mahalin mo yung trabaho mo. Saka yung mga amo na din. Kasi mamahalin ka din nila. Pag nakita nila na mapagkumbaba ka at saka masipag ka, hindi ka na kailangan utusan. Lahat ng mga may inisyatibo ka ba? Minsan kasi yung mga amo, lalo na mga Chinese dito kasi paiba-iba ang modo niyan. Mayroong minsan okay sa umaga. Pagkagabi na naman, iba na naman yung modo nun. Sinapian na ng ano. Kailangan talaga marunong ka talaga magbasa naman.